レルヤ。2024年9月8日の礼拝を始めます。皆さんお立ちください。賛美歌539番を賛美します。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を教えられる。主はご自身を恐れる者と親しくされ、ご自分の契約を彼らにお知らせになる。私に御顔を向け、私を憐れんでください。私はただ一人で悩んでいます。私の悩みと労苦を見て、私のすべての罪を許してください。私の魂を守り、私を救い出してください。私が恥を見ないようにしてください。私はあなたに身を避けています。神よ、イスラエルをそのすべての苦しみからあがない出してください。アーメン。お座りください。次に聖歌572番を賛美します。「
magdamag po sa bawat isa. Let's pray po. Heavenly Godfather, maraming salamat po muli sa pagkakataon nito na nakalapit muli kami sa inyong harapan na mapagsama-sama kami para namin kayo mapaglingkuran. Maraming salamat o Lord muli sa isang linggo na kalakasan, sa pag-iingat. Kaya po kami nandito, malakas, we're blessed. Maraming salamat Lord sa araw-araw na pagkalingan niyo po sa bawat isa amin. Muli God Lord, ilalapit po namin sa inyo ang gawain muli sa araw na ito, sa mga oras po lang na to Lord. At pinanghawakan na po namin ang katagumpayan dahil kasama namin kayo palagi. Maraming salamat Lord. Gabayan niyo rin po Lord ang bawat kapatiran nga hindi pa nakapunta rito sa kanilang mga dadaanan, sa kanilang sasakyan. Ingatan niyo po ang bawat isa. Heavenly God Father, maglalapit ko rin po sa inyo ang inyong lingkod na magdi-deliver ng inyong salita, ang aming pastor. Ganun po sa aming magsusuya ko na sa aming magsusuya ko na Sister Nomi. Ingatan niyo po sila God Lord. Bigyan niyo po sila ng kaunawaan at kalawakan Lord at kagalangan sa ginagawa nila. Ikaw na Lord, magbigay sa amin ng palakasan, patagumpayan sa ginagawa nila. Maraming salamat Lord sa buhay po ng mga kapatid namin na ito. Maraming salamat Lord. Ikaw na Lord ang manguna sa gawain mo Lord. Ingatan niyo po ang bawat isa. Gawin po mga kapatid na nasa loob ng simbahan na ito at mga papasok pa. Ikaw Lord, magbigay sa bawat isa ng peace of mind. Ganun din Lord, ano gumugulo sa bawat isipan ng bawat isa. Bigyan niyo po Lord ng kapayapaan ng bawat isa Lord sa kanilang mga puso, sa kanilang isip, ganun po sa mga nangihina, sa mga oras na to Lord. Biklay mo kagalingan ng bawat kapatid na nandito. Maraming salamat Lord sa inyong mga kamay. Biklay mo katagumpayan sa inyong gawain. Maraming salamat Lord sa inyo po nang binabalik muli ang mataas na magputo. Salamat. Amen. 続いて聖歌404番を賛美します。「
でプレスクラブを賛美します。「
続いて今日は献身が一個姉妹。今日の聖書の箇所はエペソ6章9節から10節です。Today's Bible verse is Ephesians chapter 6 verse 9 through 10。そしてメッセージでパスタルーリーです。よろしくお願いします。あなた方の土台に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方の主が天になり、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。終わりに言います。主にあって、その才能の力によって強められなさい。アーメン。So, okay, so mas. Good morning. So, inantay ko kasi yung may tatayo. Akala may ibang special number. So, wala. Ako na lang po ang magkanta. Okay. So, puri ng Panginoon at nandito po tayo ngayong umaga para sumamba at magpuri sa ating Panginoon Diyos. Okay, so, labas na tayo ng amino. Okay, good morning, Sir Naomi. Okay, so tayo po mulay manalangin sa Diyos habang inaayos po yung ating laptop. O Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa inyo ngayong umaga. 天の神様、今日今朝、神様に感謝いたします。 Salamat sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan sa aming mga buhay. いかなる場合でも、イエス様が中におられることを感謝します。 Salamat din sa pag-iingat mo sa buhay ng bawat isa sa amin. 一人一人の人生を守ってくださったことにも感謝します。 Salamat sa kalusugan na binigay mo sa bawat isa sa amin. 健康も与えてくださったことを感謝します。 Salamat din sa pag-iingat mo kay Sir Naomi sa kanyang pagpunta sa ibang bansa hanggang sa kanyang pagbalik dito. イエス様、私のその出張の上にも神様が助けてくださって無事に帰ってくれたことも感謝します。 Salamat o Diyos yung kabutihan at pagmamahal mo sa amin. イエス様の愛に感謝いたします。 Pagpalain yung gawain niyo sa oras na ito. 今からの時間を神様が祝福してく Gamitin mo だ si さい。 Pastor Kinjo sa lugar ng Sensiero. 新城のところで奉仕されている賢治先生の上にも神様が祝福してください。 Gamitin mo rin yung mga kabataan na magbibigay ng special number sa church na iyong gawain doon. そして新城教会で今日本当にまた若者生たちが賛美捧げますので、その賛美の上にも神様が望んでください。 Gamitin niyo po ako ngayong umaga at maging Sir Naomi na maging daluyan ng ibiyaya at pagpapala. ここにいる2人はただイエス様だけの栄光のためだけに用いてください。 Buksan mo ang aming isipan at puso na maintindihan namin iyong mga salita. 一人一人が神様のこの語られる御言葉を本当にこの信じて理解して適用することができますように。 Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. イエス Amen. の皆によって感謝いたします。アメン。 So yung mensahe natin pag-usapan ay natalakay natin ito nung Sunday at ngayon ay hindi ito natapos at tapusin natin ito ngayon. 今日メッセージというのは先週日曜日にもうすでにメッセージをした箇所でもあるんですけど、今日は続きをしたいと思います。 At babalikan po natin ito dahil hindi po ito narinig ng ating ibang kapatiran o ng mga Nihonjin. So balikan natin ito at tuloy-tuloy natin tapusin ito by God's grace. そして見込むならば先週は日本の方々にはこれは私がメッセージできなかった箇所でもあったので、今日はこれを機会に皆さんにも一緒にこのメッセージをして終わらせたいと思っています。 So, antay natin sandali.
So, salamat sa Panginoon. Yun yung aming pinag-usapan nung last Sunday. ね、先週の日曜日は、今日のそのメッセージの続きですね。 Yung tatlong mahalagang bagay sa buhay, mananampalataya o Krisyano. クリスチャンとして神様に従うものとして重要なことについて3点お話をしましたね。 At yung ating tinalakay, yung Bible verse na ating pinag-aralan ay nagtagpuan sa aklatang Episo, chapter 6. エフェソの6章でそれが書いてあります。 Last Sunday, binigay natin one verse, yung verse 10. エフェソの6の10節お話をしましたが、 Ngayon, dinagdag natin yung verse 9. 今日は9節についてもお話をします。 Pero tatalakayin natin at bibigyan natin ng attention yung one verse, yung verse 10. そしてまたもう一度10節にして皆さんに今のメッセージを語りたいと思います。 Ang pinaka-context ng Book of Episo, ito yung huling talata o huling pananalita ni Paul sa mga manampalataya sa Episo at hindi lamang sa Church of Episo, maging sa bawat manampalataya sa buong mundo. これはパウロがエフェソのクリスチャンたちに語った言葉ではあるんですけれども、これが本当はもし語れるんであれば全てのクリスチャンに語りたいというメッセージだったと思っています。 Kaya yung tatlong importanteng bagay na dapat magiging sagisag at magiging pundasyon ng Christian life. そしてだから今日の3つについて皆さんが本当にクリスチャン、もし神様に従いたいと思う人であれば、この3つについてはしっかりと重点的にですね、今日はしっかり聞いて、その人生にそれを適用していただきたいと思っています。 Sa verse 9, binigyan ni Paul ng babala o pakiusap ang mga manampalataya sa Episo at maging sa buong mundo. In verse 9. そして9節では、そのパウロがその奴隷とか全ての人に対しての言葉ですね。 At binigyan niya doon, ina-address niya yung kanyang salita sa verse 9 doon sa mga alipin at sa mga amo. そして主人に対して、奴隷に対しての言葉です。 But suma total, ang minimension niya pa rin at ang ibig niya parating verse 9, yung sa harapan ng tao, mayroon tayong kanya-kanyang katayuan, pero sa harapan ng Diyos, parehas tayo pantay. そしてこの一番の結論というのが、確かにこの世界ではいろんな民衆、いろんなその格差があるかもしれませんと、いろんな分別があるかもしれませんけど、でもイエス様にあって神様にあっては差別されることがないという事実です。 Okay, kaya sabi ng verse 9, wala yan dyan, Tio. いいですか？9節。 Sa verse 9, ang sabi dito, mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin. Huwag silang pagbubuhatan o bantaan. Huwag ninyong kalimutan na kayo ay parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit. Pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. 主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことをやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が手におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。 So bakit ito yung pananumpati o pananalita ni Paul sa mga manampalataya? Kunin natin yung background nito. Ang Israel ay conquer at kinonquered sila ng bansang Spanya. Meaning, yung kanilang kaisipan, dahil nasakop sila ng mga taga-Western, yung ugali ng mga Westernian ay iba kaysa mga taga-Asia. そしてイスラエルはですね、この克服されたというか、その占領されたんですね、この西洋の人に。それで考え方も違って、アジアである考え方も違う、その西洋人が、彼らがある意味、この主人たちになるんですね。 Sa Spanya, ang kanyang kultura, kung sino yung mayaman, yun lang yung mayaman. そして At isa lang dapat ang mayaman o sila lang. Lahat na nasa ilalim nila ay dapat itunuturing bilang alipin. そして西洋人、またスペインの人たちはこの権力があっていろんな多くの国を克服したので、やはり自分たちが上である、自分たち以外は全部奴隷だという見方があったんです。 Kaya nagbibigay si Paul ng babala sa manampalataya sa Episo na yung mentality nyo hindi dapat katulad ng mga tao ito na nag-aalipin at nag-slave sa inyo for how many years? Kayo Krisyano, dapat ang isip nyo hindi katulad ng mga taga-Westernian na ito. そこでエ
エフェソの人たちの中でもおそらくその中で自分たちが勝っているとか自分たちの方が上だとかこのような西洋人の考え方にですね似たよった考え方があってですね、あえてパウロはそんな考え方をやめなさいと、そんな当たり前で自分たちが上なんだ、彼らがどれなんだとか勝った負けだとかの世界ではないんだと、あえて神様にあなたが仕えるならばその考え方をやめなさいと言ってるわけなんですね。Sa Europa, hindi pantay ang pagtingin sa tao, tama? Yung mayayaman ang taas ng tingin ng kanyang sarili. Pero yung mga maliliit na tao ay ang liit ang kanyang tingin sa sarili. Pangalawa, sorry sa mga kababayan natin. Ultimo ang Pilipinas, ganun ang mentality ng Kristiyan ng mga Pilipino. Kung sino yung mayaman, yung mataas. At itinuturing nila kapag hindi ka pantay, hindi tayo ka-level, hindi tayo narapat sa isa't isa. やはりこの昔の時代ですね、やっぱり権力とか、やはり力とか、お金とか経済面とかでもやっぱり、そのように上にいる人たち、裕福な人、権力がある人の方が上であって、それがない人はもう下っていう見方の中で、やっぱりそれで社会が成り立っていっても過言ではありません。それが西洋にある文化であれば、実は、少し皆さん耳が痛いかもしれないですけど、フィリピンの方もきっとそれは納得できると思うんですけど、共感できるのが、やはりフィリピンでもやはりこの裕福な人は結構力があって権力があるんですけど、その裕福でない権力ない人たちは結構何でも言うことを聞いていくのが当たり前という社会だと言います。 Tama ba mga Pilipino? 皆さん Yun yung mentality ng maraming Krisyano o Pilipino. At ang nakalulungkot, ultimo Krisyanong Pilipino, gano'n na rin yung mentality ng bawat isa. でそれが文化であるというか社会の構造といえばそれまでなんですけれども、だからあえてその社会の構造の中でもクリスチャンであるあなたは全く違ったメンタリティがなくてはならないと言ってるんですね。 Kaya sa Pilipinas, pag mayaman ka, anong tawag sa'yo? フィリピンでは裕福だと Ano daw tawag sa'yo? ドニア Donya. Senyora, senyoreta. セニョリータドンとか言いますよね。 Amen. Kaya kapag mayaman ka sa Pilipinas, may driver ka, may bodyguard ka, may tagapayong ka. 結構普通なんですけれども、フィリピンでも裕福な人は、運転手もいて、メイドもいて、傘を差すやっぱりそういう人もいるんですよね。差してくれる人もいるっていうか。 So bakit nila ito ginagawa? Para ipakita yung taas ng level nila, equivalent doon sa mga tao na kasalamahan nila, nang ibig sabihin, hindi nyo ako maabot at hindi ko rin kaya kayong abutin. 使用人ですね、使用人がたくさん抱えてですね、そこでそういう公の場に出て使用人に傘させてもらったりとか、使用人に運転してもらったりとか、そういう光景結構あえて普通なんですね、フィリピンでも。それは何を示すかというと、やっぱり自分が権力ある人っていうことであって、あなたとレベルが違うよっていうようなことを示してるんですね。 Nakakalungkot mismo ang church ay biktima ng ganitong klaseng kaisipan. 残念ながら教会でさえもそのようなメンタリティ、差別があるような教会になっているところもいがめません。 Not all. 全てではありませんが、 Pero kapag sa church, ang mayaman, ang kausap lang na mayaman. でも教会でも金持ちの人たちは金持ち同士とか Tama ba mali? 合ってますか？ Sa church yan. 違う教会ですけどねと。 Kung sino na yung kilala, yung kanyang kadikit, kanya ilala din. してる人ばっかりでつながってしまうとか。 Kung mataas ka, yung dapat kausap mo, yung kalibel mo. あなたがそのレベルのある人同士で固まってしまうとか。 Tama ba mali church? 合ってますか？ Yun yung problema. Bakit? Mas ibig nilang sundin yung mentality na itinuturo ng mga dayuhan sa atin for ilang taon? Ilang taon tayo na slave? Unalipin? 400 years! 400年もの以上ですね、このような、支配されていた日本、フィリピンを考えると、やっぱりそれが根付いてしまっているのがありますね。 Inilagay nila sa ating mga ninuno na wala tayong karapatan mangarap at mag-ambisyon. 私たちのフィリピンの中では、やはり生
まれ持って、貧しい家庭に生まれたらもうあなたはもう資格がない、もう希望がないでさえも思えてしまうような社会行動なんですね。 Yung mayaman ang katabi mayaman. 金持ちの隣は金持ち同士。 No? Alam niyo, nakakalungkot eh. Pero sabi ng Bible kay Pablo, lahat kayo alipin sa harapan ng Diyos. Walang mataas sa inyo, walang mababa. Lahat kayo pantay sa paningin ng Diyos. 主は人を差別されることがないことを知っているのですからと。 Amen, church. 何ですか？ So hindi ko inaatake ang Pilipinas. フィリピンの悪口を言ってるわけではございませんが、 Mahal ko ang Pilipinas. フィリピンのことは言います。 Pero kailangan natin ituwid at ituwid ang mentality ng bawat Kristiyano na hindi tayo kontrolado pa rin ng sinaunang pamunuan na under tayo ng ganitong klaseng tao. Church, ang sabi ni Paul sa mga manampalataya sa Efeso, ito kayo noon. Kung kayo alipin, kung kayo boss ngayon, kung kayo amo, huwag kayong masyadong maging mahigpit doon sa alipin nyo. Remember, sabi niya sa mga Hudyo, kayo din ay nagiging alipin. だからこのような、行動の中で、自然と根付いてしまうこのメンタリティに対してパウロは主人たちに対してそれが当たり前、悪気もなくきっと当たり前にそのように振る舞っていた方々に対して、いや主人たちをあなた方も奴隷たちに対して同じように振る舞いなさいと、このように教えていることなんですわけなんですね。 Ito yung hindi ko alam. Na-conquer ba ng Spanya ang Japan? スペインは日本を克服しましたか？ Wala, hindi ko alam. So siguro maaaring alam ni Brother Sugaya kung hindi o na-conquer o hindi. Pero halos noon the time, halos kontrolado nila lahat. Kung na-control mo na hindi ang Japan, ito yung kaibahan ng Japan. 日本は、スペインには克服されていないと思うんですけども、それでもそのように、そういう当時はスペインが大きな力を誇っていたというのは間違いがありません。 Saksi ang aking dalawang mata. Sa Japan, kahit satso, pantay ang pagtingin nila sa kanilang natatauhan o sa tauhan. Kung ang satso ang tawag, halimbawa yung boss namin, ang pangalan niya ay ang apelido Agata. Ang tawag sa kanya, Agata-san. Pag tinawag ako, Louis-san. May pinagkaiba ba? Wala. Ang pinagkaiba lang, mayaman siya, tauhan ako. Pero yung pagtingin na natutunan nila, yung pantay ang tingin nila sa lahat ng tao. そこが、日本は私が証人となりますけど、私の会社の社長さんというのはアガタさん、アガタ社長なんですけれども、私が呼ぶときにはアガタさんとみんなやっぱりそのように、親しみを持って呼ぶんですけれども、彼も私に対して、ルイさんと、要はさん付けで呼ぶというか、このレスペクトがあるっていうことで、やはりそこがまた日本っていうのは結構意外とみんな平等っていうのが考え方がありますよねと。 Yuyukuan mo sila, yuyukuan ka rin nila. あなたがお辞儀をすればお辞儀も返ってくる。 Sa Pilipinas, kaya ba yan yukuan ka ng mga tauhan mo? O yuyukuan mo tauhan mo? フィリピンではどうでしょうかね、使用人が、どうなんですかね、使用人が例えば、主人にお辞儀をしたら確かに返ってくるかなって、ちょっと確かにパッとすぐ想定はできませんが。 Ito yung mentality ng mga Rami. Maging ang Israelite ay biktima ng ganitong kultura. Kaya si Paul, i-remind niya sa Israelite, yes, conquer kayo ng mga Spanya, pero hindi kayo alipin nila, kayo alipin ng Diyos. だからあえてですね、主人たちに対してあなた方に言いますと、あなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですからと。 Ang amo, anak ng amo, nagtatrabaho kasama mo dito, di ba? Sa Pilipinas, kasama mo amo mo? Sa dito, pwede mo makiunigal ka sa amo mo. Pero sa Pilipinas, subukan mo utusan, makiunigay ka sa amo mo. そうですね。あともう一個やっぱ違うのが、日本では例えば自分のその上司とか自分の、さっき社長とかでも息子とか子供が一緒に同僚として働くことがあるんですね。一緒にそういう意味で同僚と働いて、お願いしますとかいうのも、平気でフェアでフラットにできるんですけど、確かにフィリピンではなかなかその自分の主人に対してこれをしてください、お願いしますとか、その息子とか娘に対して
同等に扱うことは確かになかなか難しいのが現実です。 Yung amo papasok ang suot ordinaryong uniform katulad ng trabaho. ね、 Sa Pilipinas, ang amo pagpapasok sa opisina, kailangan naka-Amerikana para ipakita ang action. ね、日本では結構作業着で息子とか社長とかも作業着で来ますよね。でもフィリピンで確かに、特別扱いというか、そのような主人とか上にいる人たちは別の服を着て許されるものなんですね。 Our church. ね、 Kaya si Paul, ito yung sinasabi ni Pablo. Ito na yung huling salita ko sa inyo. Nasakop man tayo ng Israel o ng mga taga-Europa o ng Spanya. Pero hindi dapat yung isip nyo, yung ugali nyo katulad ng nasa kanila. Kristyano kayo. Mananampalataya kayo. Church, bilang mananampalataya, ito man ang nangyayari sa Pilipinas, dapat as a Christian, iba tayo kaysa kanila. Kung sa mga tao sa mga sanlibutan, angat yung may pera sa church, pantay, may pera o wala, dahil isa tayo sa paningin ng Diyos. According to Apostle Paul. だからこのように今当たり前に自然と形成されていくこのような社会構造によるこの個人個人へのこの影響インパクトがあるんですけれども、それで皆さんの中でもその神様に仕えている人たちの中でも自分は上だからいいんだろうとか、自分は勝っているからいいだろうとか、そのような考え方をその正すためにですね、それを止めるためにパウロは力強くその羊たちに対して脅すことをやめなさいと言っているんですね。 Minsan, nung kabataan ko, isa lang ang pinag-usapan sa church. Pag young people, dalawa lang tawag. Ano yung tawag? Doon sa mga matatanda ng Kristyano. Una, pag may edad kayo ng young people, ang tawag sa'yo, ano? Young adult. Pag young people ka na sa level ka nito, anong tawag sa'yo? Yeah? Young adult, and then, ito lang, young people na lang, dalawa lang tawag. Ngayon, mayroon pang ngayon lumalabas sa mga bago. Ano yung bago ngayon? Na ginagamit ito sa lahat ng churches halos. Yung salitang, ano? Ano? Young adult, young people, ano pa isa? Yung tinatawag nila na, ano? Professional. Ano? Mga young people, ano yun? Young professional. そうなんですね。今ルイ牧師が話してたのが、よくグルーピングしますよね。この教会の中でもなるべくこうグループ化して少しこうしていくんですけど、よく青年の部とか、そしてまた大人というか、青年の部ありますよね。で、少年青年ってなったりで、新しく出てるのがプロフェッショナル青年、プロフェッショナルの軍みたいな、そういうグループも今実はできつつあるんですね、今は。So wala na masama. Tama? Kahit yung mga kaibigan ko pastor, maging kasama namin sa church, maging sa church, sa mother church, mayroon din ganung paraan, young professional. Pero, pagdating sa isip ko lang, ito sarili ko lang, hindi nyo ba nakita, maganda ang tawag, pero hindi nyo ba naisip na pwede magkaroon ng discrimination? Pwede ba mangyari o hindi? Iisipin ng hindi professional, hindi kami pwede doon kasi hindi kami kaliber ng mga professional na ito. Hindi kami pwede kasi wala pa kami trabaho. Hindi kami pwedeng sumama sa kanila. Maganda ang pangalan, pero pwedeng mag-create ng tinatawag na discrimination. でこれは個人的な見解で、申し訳ないんですけれども、でもやはりこのプロフェッショナルって名付けられると、自分はもうそこには行けないとか、自分は学歴がないとか、自分がもうそこには、まるで通らない、自分はそれに行く資格がない、無資格なんだというような、ある意味
差別的な概念っていうのはやはりできてしまっているっていうのが私の、意見なんですが、 Our church. ダメですか？ Kasi habang lumalalim ang church at lumalago ang Christianity, na-adapt natin ng na-adapt, yung sometimes hindi na natin iniisip kung anong dapat natin i-adapt. だからこの、グループが大きくなってメンバーが多くなればなるほど、もちろんその社会の流れ、トレンドに従うというのは悪いことではないんですけれども、やはりその中でしっかりと吟味をして何を適用するか、何を適用しないかというのもやっぱりしっかりと考える必要がありますね。 Kaya sabi ni Paul sa Manampalataya sa verse 9, mga amo, maging mabait kayo! Bakit? Kasi totoo lang, pag na-control ka ng mga ganitong klase ng mga taga-Western yan na kaisipan, sila nga lang yung boss, kaya tawag na sa kanila, Don, Senyor, Senyorita, Donya. Ang tawag naman sa atin, Chimay, Chimoy. ね、呼び方も必ず違いますね、フィリピンでは。裕福な人になれば、やはりこの言い方も変わったり、こう使用人であれば、使用人の呼ばれ方があるんですね。 Okay, matahimik tayo mga Manampalataya. Alam nyo, tulad na sinasabi natin, sabi ni Paul, ang Bible ay magkabilay tali. Need po natin minsan nasasaktan dahil hindi natin alam kung tamang ginagawa natin kung hindi tayo tatama na kasulatan. 時には皆さん、この聖書の言葉は両刃の剣に言われている通り、やっぱりたまには皆さんこうチクッと思わされることがあるかもしれないんですけど、それもやっぱそれはそれで益なんですね。 So sabi niya sa verse 9, sabi niya maging mabait kayo, huwag naman kayo magpagbanta. Ibig sabihin, huwag kayo masyadong mapanghusga, huwag kayo masyadong maliitin sila. Remember, sabi niya, kayo din. Alipin din kayo eh. Alam niyo, din sinabi ni Yahweh sa mga Israelites, kung kayo binilis ng Diyos, mahabtabas na Book of Exodus, palabas na sila sa lupang pangako, sabi ng God sa kanila, ito ang dapat yung huwag kalimutan, mga Hudji. Kapag kayo ibinilis ni Yahweh, alalahanin nyo, nagiging alipin din kayo sa bansang ito. Meaning church, kapag tayo binilis ng Diyos, huwag nating hayaan magmalaki tayo dahil katulad din natin sila. だから皆さんが祝福されればされるほど、その威張ることがなく、本当に皆さんと平等、神様にあっては人は皆さん平等であることをしっかりと覚えていてほしいものです。 Amen, church? Hindi nga. Amin na tayo. Kaya ako itinatama, hindi ko sabihin ni Paul kung tama yung ginawa ng mga taga-Efeso. Kaya sinabi niya ito dahil nakikita niya ito. Kaya din natin nasasabi dahil kita ko rin kung ano yung pamaraan at patakaran ng Pilipinas at ng bawat isa. このような問題がなければきっとパウロはこのようなことを語らなかったと思いますけれども、きっとパウロの中ではこのような、差別な概念が、もう始まっていると思われたから、あえてこのような、メッセージを、そのようなことを書かれたと思います。私もルイ牧師も自分も確かにフィリピンの中でそのいろんな考え方の中でこのような、このような概念が、浸透しているというのも正直感じているからこそですね。 Kaya nga, pag may pera ka, ang tawag sa'yo, dugong bughaw. お金がある人はなんかロイヤル的な表現を言うんですね。 Dugong bughaw daw. Okay. Pero lang yun, sabi ni Paul, hindi dapat ganun ang isipin. Pag binilas ka ng Diyos, isa lang ang tinuturo ni Paul as Christian. Be humble. だから皆さんは神様が祝福されればされるほど、今教えてる、もちろん神様の祝福、この裕福になるのは悪いことではないんですけれども、be humble。だからこそ祝福されたら皆さん、謙遜な心で持ってください。それがとても重要なんです。Our church, pagdating po sa verse 11, pababa, in-apply kagad ni Paul about yung pagdating sa mga tribulation, persecution, pag-uusig, problema. Ngayon,
Bakit inuna niya ang verse 9 tungkol doon sa position ng tao? Pagdating niya sa verse 11 pataas, iniba niya ang cambio spiritual matter. Ang pinag-usapan dito, sabi niya, isuot niyo yung buong baluti ng Diyos. Ang pag-usapan dito, yung magtagumpay tayo sa problema. Alam mo bakit, church? Kahit gaano tayo kayaman, hindi mo kayang i-survive ang problema. Kahit gaano ka kakilala at kasikat, hindi mo kayang takasan at hindi ka magtagumpay sa problema. So, ang position at ang yaman, hindi assurance para magiging victory tayo o maging tagumpay tayo sa digmaan o problema na haharapin mo. Ang sabi ni Paul, verse 11, verse 11, pababa, isuot niyo yung buong balote. Sa gayon, magtatagumpay kayo. ここで9節から突然11節から変わるんですね。主人、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさいということで、結局はこの地上の中では確かに経済面とかでは差があるかもしれません。しかし実際問題、この悪魔の策略になるとみんな同じように立ち向かわないといけないっていう事実を言っているんです。So being specific niya minention from verse 11 hanggang pababa, ito important. O na ginamit niya yung salitang helmet ng salvation. Tama? Tapos isuot niyo yung baluti ng pagiging matuwid. At itali yung sinturon ng alin? Belt of ano? Sinturon ng katotohanan at ang taba ng Espiritu, salita ng Diyos. May mention ba dyan position o may money para magtagumpay ka sa problema? 神の武具を身につけなさいと、そしてしっかり立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさいと。Marami po mga mayaman at natagpo ang patay dahil hindi kayo mag-survive sa problema. Pero sabi ng Bible, isuot nyo ito. Sa kayo magtatagumpay kayo. そして救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさいと。だから皆さん、もう一度繰り返しますけれども、確かに私たちは日々の生活の中で、経済面とか権力を自然と持ってしまう弱い人間ですけれども、しかし現実問題、戦いはそれではありません。多くな、成功者と言われている方々でも自分の命を絶ってしまったり、本当にこの不幸せになってですね、本当にこのすごく残念な人生を送ってしまう方が非常に多くいます。だからこそもう一度皆さん目を覚まして、そのような権力や経済に目を向けるんではなく、まさに今悪魔策略の立ち向かえるようにしっかりと神の武具をつけようではありませんか。 Verse 9, binalaan niya. 11 to 14, inadvisean niya para magtagumpay. But ang verse 10, o verse 11 to 14, inadvisean niya para magtagumpay. Verse 10, dito tayo. そしてもう一度繰り返しますが、10節ですね。 Ayun. Ano sinabi ng verse 10? 10節何て書いてありますか。 Pakibasa? お読みください。エペソの6章の10節。 Huwag muna tayo basahin natin yung uli. Source namin yan. Huwag mo na kunin ito sa ibaba. Basahin mo na yung sa itaas. Kasi magkarugtong yan. Hindi. Yung verse lang. Hindi nyo nakita yung sa itaas? Huling salita. 終わりに言いますですね。いいですか。エペソの6章の10節。終わりに言います。 So, ang ginamit niya, a final word. いいですか。最後の言葉 Be です。 strong in the Lord. 主にあって、その対話の力によって強められなさいと。 So, anong ginamit niya? Verse 9, may warning.
Huwag tayo, kayo nga, Bible, may sinasabi sa Bible, di ba? Pag binasa niyo aklat ng mga awit, ano sabi ng awit chapter 1? Ang sabi ng awit chapter 1? Mapalad ang hindi naakit niya o masama, upang sundan nila ang mali at maling payo at maling halimbawa. Hindi sila sumasama sa taong adhikay, pagtawanan at humakin lamang ang Diyos na dakila. So by warning. そしてだからここに書いてあるようにその前にですねやっぱりしっかりと皆さん全員を持って他の神様の教えに従わないようにするというのが6節の最初の方書かれてますけれども。 Kaya sabi ni Paul, ito yung huling salita ko para sa inyo. Magpakatatag kayo. Kanino? Saan daw tayo magpakatatag? Sa Panginoon. Amen. Amen. Sa verse 9, ang pinag-usapan, kapangyarihan, kayamanan. Pagdating sa 10 to 14, yung sandata na dapat nating gamitin para tumagal tayo kapag may problema at unos o anumang pagsubok darating sa buhay mo, sa pamilya mo. だからですね、しっかりと10節に書いてある通り、本当に皆さん、いつの間にかこの9節では、皆さんがもう一度その考え方を改めてもらう、リセットをしてもらうのような、文章になりますと、神様の前ではみんな平等だと、誰決して差別されることがないといった後にですね、終わりに言いますと、主にあって、その大量の力によって強められなさいと書いてある通り、パウロは一人一人が本当に皆さん誰も知らない苦しみや苦悩があること、本当にそしてこの悪魔の策略に対して本当にこのいろんな苦しい思いを抱えていることをご存じだからこそ、あえて皆さんにこの神の全ての部分を身につけて強くなることを進めているんですね。 So sabi niya, magpakatatag kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kapangyarihan o makapangyarihan. So ibig sabihin, kasi verse 9, dalawa tinutukoy. Pira, posisyon. Sa Pilipinas at sa ibang bansa, pag nasa position ka, mayroon kang ano? Power. Pag may pira ka, mayroon kang ano? Power. Magagawa mo yung hindi dapat gawin pag may ganito ka, may position ka. Maaabuso mo at gamitin mo yung power na ito dahil sa taglay mo. But specific binensyon ni Paul sa mga manampalataya sa Efeso, maging sa bawat isa, magpakalakas tayo sa Panginoon at sa kanyang power. だからもう一度皆さんにもこの箇所を通してですね、この権力を持ちたいとかお金を持って自分が大きくなるとか自分が強くなるとか非常に勘違いしやすいものですけれども、そこをもう一度パウロはそれが本当のあなたの力ではないですよと、権力やそのお金があなたの大きな力ではないと、逆に終わりに言います。 主にあってです。主にあって、主にあって、主にあって、その大量の力によって強められなければならないと言っているんですね。So number 1, ano yung pinag-usapan natin number 1? Accept what the Bible says. Tanggapin natin kung ano sinasabi ng Biblia. So, nung sinabi ni Paul ito, pwede naman nila tanggapin o hindi, tama? Pwede nila i-accept yun kung hindi Pero sa Pablo, kung gusto niyo magtagal sa problema at magtagumpay kayo sa mga pagsubok at problema darating sa buhay niyo, advice ko ito. Isuot niyo ang helmet at ang full armor ng God para magtagal kayo. Ngayon, nasa kanila kung tanggapin nila o hindi. Ganon din sa ating church. Pwede natin piliin yung Biblia gusto natin. Pwede natin gustuhin yung Biblia gusto natin. Ba't ang ating pinag-usapan dito, pag Biblia, ang Biblia ay ano? Salita ng tao o salita ng Diyos? Salita ng Diyos. Kaya tanggapin natin ang sinasabi ng Biblia. そして皆さんも、このように、今日も神様の御言葉を聞いていますけれども、皆さんの自由です。
これを受け取るか受け取らないかは皆様の自由にありますけれども、しかしもうパウロは悪魔の策略が一人一人に対してあること、そしてそれに対して打ち勝つためにはこれをすることを、そしてこの神様のこの武具を身につけることを進めていますから、それを実施していただきたいと思っています。 Kaya dahil tanggap natin sa sabi ng Bible, ito yung payo ng Bible. Number 1, Tio, pakibukas. Pakibasa. Ano sabi sa Santiago? Chapter 1. Okay, sandali lang. Santiago chapter 1, para masabay sila namin para kasi may mga kapatiran tayo mga Japanese. ヤコブの1ですね。ヤコブの1の Santiago chapter 1 verse 21, sir namin hanggang verse 22. ヤコブの1の21から22ですね、皆さん。ヤコブの1章の21から22。 So accept, tanggapin natin ang sinasabi ng Bible. Verse 21, basahin natin. ですから、すべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。 Kaya sabi niya, kaya talikuran ng ninyo ang maruming gawa. Pag sinasabing maruming gawa, ano ito? すべての汚れやあふれる悪を捨て去るです、皆さん。 Na hindi dapat gawain ng isang Krisyano. クリスチャンがするべきないことは避けましょう。 Ang paninira ay considered isang marumi at masamang gawain. 人の悪口を言うのも、これも神様に受けられま Ang せん。 chismis ay isang maruming gawain. 噂話もそうですよね。 Amen. Marami pang maruming gawain na sabi ng Diyos, hindi ito para sa inyo. Talikuran ninyo ito. Bakit? Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians, 2 Corinthians 5, if anyone be in Christ, is a new creation. The old has passed, but the new has. Bago na tayo. Kaya sabi ni Pablo, talikuran na ninyo ang inyong maruming gawa at alisin ang masamang asal. So magkaiba yun yung gawa, ito yung ginagawa mo. Yung asal, pag-uugali mo, yung nasa loob mo. So may mga asal tayo na hindi maganda. Masamang gawain, pambabae. 浮気ですか？ Sigarilyo. お酒、 Masamang gawa yan. タバコ、 Amen. これも良くないです。 Kung accept natin ang Bible at sinasabi ng Bible, isa na sinasabi ng Bible, talikuran ninyo, i-remove ninyo, alisin na ninyo. 皆さんがやはりこの神様のに従いたい。皆さんが汚れないように自分を守るということは非常に重要ですから、自分でこの何が神様によって生まれるか生まれないかも本当に自分でしっかりと守っていただきたいですね。 Ang karugtong niya ay ang masamang asal. Ang asal sa ay matagpuan. Sa loob. Ano yung masamang asal? 悪い行い、どんなことがありますか？ Bro Rapi, pag sinasabing masama ang asal mo, anong tinutukoy? Yung masamang asal ay ito. Ang masamang asal ay kabilang ang kayabangan. 傲慢です、 Asal nga sa loob eh. Masamang pag-uugali o asal o agwa-ugali. 悪い性格ですね。 Kayabangan, 威張ること、 kapalaluan, kasinungalingan. 嘘つきですね。 Lahat yun. Pag-asal, yung karakter mo. Yung karakter natin na hindi na dapat at ayan ng Diyos, ang sabi ng Bible, alisin mo na. もし自分の中でも確かに弱いところはありますけど、やはりこれ神様は喜ばないなと思うのであれば、それを、変えていく、自分で意識して変えたいなと思うことはとても重要ですね。 Alam niyo ba, ang asal ay kabilang ang makasarili. Masamang asal yan. 自己中心ですね。これも神様に喜ばれませんね。 So, yun ang ating pinag-uusapan ngayon. Tulad na sinabi ko, dandahanin natin na tinignan kung ano sinasabi talaga ng ating Panginoon Diyos. Kasi ang hirap po at ang sagwa po na tayo tawaging Krisyano, pero ang pamumuhay natin marumi.
Ang sagwa pong sabihin na tayo Kristyano, pero yung ugali natin masahol pa kaysa hindi Kristyano. やはりもう一度皆さんがやっぱり神様、クリスチャンというか神様を信じている者としてやはり神様に喜ばれるような神様に栄光を表せられるような、そんなこととても重要ですよねと。 So, anong pamaga number 1 natin? Accept what the Bible says. Tanggapin natin kung sa saan Bible. Ngayon, sino may sabi diyan sa Santiago? Pastor ba o si Santiago? O Biblia? Bible. Ngayon, sabi ng verse 22. Tatanong tayo sa verse 22. ヤコブの1章の22節、皆さん一緒に読みましょう。 Kasi ang karugtong kasi diyan, kami tanggapin niyo yung salita at itanim sa inyong puso. 22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. また御言葉を実行する人になりなさい。 Sa verse 21, alisin natin yung masama na maruming gawain, masamang asal, tanggalin. Pagdating sa verse 22, ito yung payo ng Bible. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. すべての汚れやあふれる悪を捨て去る。そして本当にこの22節では御言葉を実行する人になりなさいと進めています。 Alam niyo bakit? Realidad yung sinasabi ni Santiago. Kasi ang hirap eh. Nag-share ka ng Word of God, tapos ang kasama mo, nag-iinuman kayo. Palagay natin, maniwala ba ang tao sa'yo o sinisira mo lang ang salita ng Diyos? はっきり申し上げますけれども、神様の素晴らしさを伝えながら、あなたがこのお酒でそのように酔っている中で、良さを皆さん本当に信じてもらえるでしょうか。 Church, hindi ito condemnation. Ito po ay correction. Magkaiba ho yung condemnation sa correction. Ang condemnation, hinahataw lang kita na wala kang pag-asa. Ang correction, tinatama tayo ng Biblia kasi mali minsan yung gawa natin. これはコンデムネーションというのはあなたがもうあたかも希望がない悪者だということですけれども、私は違いますと。今は聖書の御言葉によって語っていますし、御言葉が望むことを語っているので、これは決してあなたがもう希望がないではないです。あなたには希望がある。希望があるから修正をしてほしい、直してほしい。それが本当のこの意味なんですね。 Kaya pag binasa yung chapter 3 ng Book of Santiago, sinasabi ng Santiago, tayo ho ay madalas nagkakamali sa pamagitan ng ating mga salita. At ang sino man ay hindi nakapagmasama o nakagawa ng masama dahil sa kanyang masalita ay isang taong ganap. Alam niyo salitang ganap? Para sabi ni Santiago, para maging malinaw, normal ho minsan na nagkamali tayo sa ating salita. Pero yung tao daw na hindi na nakapagsalita na hindi maganda at hindi na nakasakit ng kanyang kapwa, ganap na siya. Nandun na sa salangit. Patay na. Amen, church. So, habang tayo nandito sa mundong ito yung gusto ko sabihin. Iba po yung nasabi mo minsan at iba din po yung namumuhay ka dyan. Intindi? Nakapagsalita ako ngayon sa iyo dahil nabigla ko o dahil sa kayaan ko bilang tao. Pero kung mamuhay ako dito everyday, hindi na ho normal. 私たちと今言ってることを少し補足しますと、決してこの悪い行いとか悪い言葉を言わない人は誰もいません。みんな態度的になったり、みんな言いたくなかったけど言ってしまったりとか、本当に罪は犯すんですけれども、もうこれが当たり前ですとも書いてある通りですよね。だから書いてある通り、自分の舌を制御できる人がいれば、もうそれは完璧な人です。書いてあるように完璧な人はいないんです。だから私が言ってるのは、確かに私たちはただ罪を犯します。ただ居続ける、罪の中に居続けるのと、やっぱりまた言ってしまったと言って反省をして、またやっぱりもっと今度頑張ってもっと良くしようと思うのは別ですよと。 Kaya tutuloy yung Bible, no? Sabi sa Santiago, kahit nag-drive ka ng kotse, nag-drive ka ng truck, kahit gaano kalaki,
mahina tayo, kahit babae. Isa lang ang hawakan mo. Madala mo siya sa gusto mong dalhin sa kanya. Ano niyang hawakan mo? Manubila. Tama? Pag binuhat mo yung sasakyan, hindi mo kaya, at hindi mo siya madala, gusto mong dadali, hawakan mo manubila, madala mo siya kahit saan. Ganon din daw ang kabayo at maging din ang barko. Pero pagdating sa dila ng tao, hindi kayang supilin ito. Church, be careful. そうですね、なんか大きな車乗り物でもやっぱり男の人と同じ人も力の差もありますし、大きなものは私にはできないですけれども、でもこのハンドルを握った瞬間、男性でも女性でも大きなトラックを運転できると同じように、私たちは何を運転するか、何をもってその人生を歩むかっていうのは変わるということなんですね。大きさ関係ないです。あなたは何を握るか、あなたは何にそれを使うかによって同じように。でも聖書に書いてあります。でもこの下を制御できる人は一人もいないと難しいんですね。 Sabi niya, dito mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya lang ninyo ang inyong sarili o niluloko lang natin ang sarili natin. Nakikinig tayo, yes. Pero kung hindi daw ito natin nakikita sa ating buhay, ang niloloko natin, hindi yung nagsasalita, sarili natin. だから皆さんも今、確かに皆さん、今神様の御言葉を聞いていますよねと。今神様の言葉を聞いているから、それで終わりとか、それでいいとか言うではありません。御言葉を実行する人になりなさいと。もしあなたが今この瞬間、神様の御言葉を実行せずに来ているだけならば、自分も欺いてただ聞くだけのものではあってはいけませんと書いてある通りです。 Amen, church. Amen. Amen. Tahimik natin lagi na. Talaga yun yung kagandahan pag nasa church. Talagang tahimik dahil nire-respeto talaga natin yung gawain ng Panginoon. Okay, pangalawa. Natalakay na rin natin ito, no? So, pangalawa. Sumagpasya na gawin ang mga bagay sa paraan ng Diyos. Kasi dahil natin paraan sa buhay. Tayo pa naman, lalo na ang Pilipino, ang galing natin gumawa ng paraan. Tama? Sa mga ibang bansa, pagsira, palitan na. Halimbawa, piyesa ito ng sakyan, sira. Palitan na nila ng bago, lalo dito sa Pilipinas. Pagsira yan, gawa ng paraan yan. Para gumana ang magagamit. Okay, so magpasya tayo na gawin ang mga bagay sa paraan ng Diyos. Kaya nga pagdating sa church, pagdating sa spiritual matter, magpasya tayo ng ating ginagawang pagpapasya ayon sa paraan ng Diyos at hindi sa paraan natin. そして大事なことを2つ目なんですけれども、人生で何か判断する場合はどうか自分の判断ではnaく神様の判断によってどうか人生の判断をしていただきたいものです。 May paraan tayo bawat isa, pero pagdating sa spiritual matter at maging sa ating pamilya, gamitin natin sometimes yung paraan ng Diyos at hindi sa ating sariling paraan. だから自分の力ではないです。皆さん、自分のやりたい判断ではなく、どうか神様の判断に委ねてですね、委ねて人生をいろいろと決断をしてほしいものですね。 Sino po dito ang nakatanggap ng 10 lapad ayuda? Wala may nakatanggap? この中で10万円の何か支援金 Wala may nakatanggap sa inyo kahit isa? あったと思いますけども、もらった方いらっしゃいますかと、10万 Asa 円 tax tinatanggal? Binawasan? Okay. 3 lapad. 3万円もらった人、 Nakatanggap niya ayuda, wala. So may nakatanggap. Magkaya kayo magtaas. mamaya mag-libre.
Huwag kayo maya. Sa inyo yan eh. Bakit natatakot kayo? Kasi baka mamaya may sasabihin na mas pastor. No. Ito yung sasabihin ko. Kung ang ayuda ay tumama at dumating sa iyo sa normal, blessings yan. Pero magsinungaling tayo para lang sa ayuda, wag yan. Tama? Kasi may mga gumagawa ng kasinungalingan para makuha lang yung suporta. So, Church, iwasan natin. Bakit? Kristyano ho tayo. そうですね、確かにこの補助金、国からの何かこう還付金がなかったんですかね、こうあったときに、ルイ牧師のしている方では、偽ってですね、店の申請をして、お金をもらってもよくありませんから、しっかりと真実に基づいて、その申請をするんであればよかったです。でも、偽ってやったんであれば、それはよくありませんねと。 Sabi nila yung ayuda madalas dinapalabas sa mga low income, tama? Tama ba? Tama ba, Brother Sinchan? Sa mga low income daw? 低所得者に対してのお金だと思うんですけど。 Kaya proud na ako sa sarili ko dahil di ako nakatanggap mula noon hanggang ngayon ng ayuda kasi ang laki ng sweldo ko. だから私はもう一回もらわないので、喜ぶべきなんですね。低所得者ではないってことですねと。 Baka loobin ng Diyos ito yung sweldo ko sa susunod. Baka hindi ako abutin 10,000 o lapad. Pero hindi ako nakatanggap pa rin ng ayuda. 来月も10万以下わかんないですけど、本当にこれもらえるんでしょうかねと。 Darating yun. Kung hindi ngayon, malay nyo sa sunod na taon. でも来ますよね。必要に応じて神様は与えてくださる方ですから。アーメン。 Kaya tayo, ang hilig natin, no, pag nakatanggap, agad din mo na tinatanong, ano ginawa mo? Anong paraan mo? Baka may paraan, may magic ba kayo? Baka pwede mo na akong turuan sa magic mo. Church, pag ang biyaya para sa'yo, darating yun. Pag ang biyaya hindi pa para sa'yo, antayin mo. なんか周りがね、この誰かがもらったっていうニュースで、もうすぐにそこに人が殺到して、どんな方法をした、どんなふうにもらったとかやってますけど、いや、もうそんなことじゃなくて、自分が、それが対象者であれば対象者だから、もう皆さん、そんなあんまりしなくてもいいですよと。 So magpasya na gawin ang mga bagay sa paraan ng Diyos. Alam niyo sa paraan ng Diyos? Pag hindi kalooban ng Diyos, huwag natin gawin. Kasi ang paraan ng Diyos para sa kakabutin mo. Amen, church. Pwede mo makuha isang bagay, pero ang dulo nito, kapahamakan din naman ito. Anin mo ang mga bagay kung mapupunta ka lang sa bulok at trouble ng buhay. Di baling wala at inaantay mo, in God's time, He makes all things beautiful. 皆さん焦ってね、僕も欲しい、お金が欲しいから申請をして、偽って申請をしたら、確かにお金はもらえるかもしれないですけど、一時的ですよ、皆さん。一時的にお金をもらうかもしれないけれども、長期的に見て絶対にそれはよくありません。長期的な観点でいくと、絶対に悪いことになりますから、いつでも真実に基づいてやるべきですね。 So, ang Bible verse natin pinag-usapan dito, Joshua chapter 6, verses 3 to 4. ヨシュアの方を見ていきますと、 At ito yung paraan ng Diyos. Galing sila sa Ehipto, tatawid sila sa Jericho, at nakiusap sila para makiraan lang, hindi sila pinadaan, bagkus tinarhan ang daanan. これでこれ道に妨げられるところが書いてあるんですけど、ヨシュアの方。 So para mas mapaiksi tayo at tatalon tayo dito, anong paraan ang ginawa ng Diyos? Para maguho ang wall of Jericho. エリコの壁が崩れるために通らせてもらえない彼らに対してどんなアドバイスを神様はしたんでしょうか？ Ano ginawa nila? 何をしたんでしょうか？ Nakinig lang sila sa sinasabi ng Diyos at antayin nila kung ano yung decision ng Diyos, paraan ng God. Ngayon ito yung paraan ng God. Sabi ng Diyos kay Joshua, ito yung gawin mo. Yung mga saserdote na 7, paunahin mo. こ
ここでエリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして誰一人出入りする者がなかったと。そして主はヨシアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王および兵士たちをあなたの手に渡した。あなた方の戦士はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一度回り6日そのようにせよと。 Pag binasa nyo yan sa chapter 6 na yan, itong saserdote, di ba? Nabasa natin? 7人の祭司たちが言われるんですね。7人の祭司たちが回るんです。 Okay. 町 Alam niyo の yung kahulugan sa Bible pag may number. Minsan pag binabasa natin, pag sasabing number, walang halaga sa atin. Pero pag may number sa Bible, may meaning yun. Bakit? Yung puno, may mga meaning ang bawat isa. So bakit itong saserdote ang nangauna? Ano ang number 7? 7番の番号の意味はありますと。 Ano number 7? So yung dos na sumasagot, pwede pakita ang 7番って何の番号ですか？ Ano yung number 7? Ako na lang kasi. Ang number 7 ay araw number na ano? Rest. 7日目です。7日目は休日です。休みの日です。 Kaya nga sabi ng Diyos, ipagpahinga nyo ikapitong araw. 7日目に休みなさいと神様も言っておられますね。 Pangalawa, ang number 7 is a number of ano? Victory. 7は成功の数字なんです。 Number 7 is a favorite number ng God. 神様の最も好きな数字でもあります。 Amen. Kaya sabi ng Diyos, Joshua, 7 lang ang mauna. 7人の Pero ang 7 ito ay sagisa na gagawa ko ng tagumpay sa paraan ko, hindi sa paraan ninyo. 私の方法で成功を収めさせるというような神様の言葉なんですね。 Iikot kayo sa loob ng 6 na araw. So ginamit yung number 6. 6日ですね、6日の7人の祭司たちがこの町を回るように命令をされたわけなんです。 Ano naman ang number 6 nito sa Bible? 6はどういう意味でしょうか？ Ha? Ano yung number 6? Ang Sabbath day, 7 days. Ano naman ang number 6? 6はどういう意味でしょうか？ Ang number 6 ay number ng tao. Tama? Ang tao ginawa niya sa ika-6 na araw. 6日目に神様は人間を創造されました。 At pagdating sa Book of Revelation, ginamit din ng Diyos ang tatak ng 666 ay number ng tao. また黙示録でも666っていう数字がありますが、これも人間ですね。 Sabi ni Joshua with God kay Joshua, 6 na araw kayo iikot isang bisis. Ano ibig sabihin? Yung pag-iikot nyo ito lang yung part nyo bilang tao. Yung ikapito, part ko. Ako ang gagawa dito. Intended church. Ano yung bahagi nila? Mag-church. Kayo, bakit tayo sa gawain? Bahagi natin at part natin ang sumamba. Pero trabaho ng Diyos ang katagpuin ka. これと同じように皆さんこの町の周囲を6日間回るというのは私たちがこの神様のこの1週間で言えば自分たちのできることなんですね。でも7日目には神様が働くこの礼拝も一緒です。私たちは6日間頑張って仕事をしていろんなことをしてきましたけれども、7日目に神様のその祝福がそこにあるという約束なんですね。 Sabi ng Diyos, pagkadating ng ikapitong araw, iikot kayo ng 7 bisis at sabay-sabay na sisigaw. Kapayapaan. Ito. Okay, pagdating ng ikapitong araw, ilang ibisis na ikot? 7日目には7度町を回り Ilang ikot? 7. Bakit hindi sabi dapat pag 7 araw, ikot kayo ng 6 na bisis lang? なんで7回ですかね。6日までは
Alam niyo, ginamit din ni Jesus Christ. 一度だったんですけれども、 Na minsan tinanong sa ni Pedro, Lord, ilang beses ko ba patawarin ang tao nagkasala sa akin? 7 ulit po ba? Ang sagot ni Jesus, hindi. Ilang ulit sa isang araw? 70 times 7. So, 7. Kaya, hindi dapat kakantahin natin yung dapat ang kinikanta natin 7 bago mag-8. Our church, so yung number ay number ng pinakagusto ng Diyos, number ng kapahingahan, number ng tagumpay. 7というのは休息の7であり、そして成功7であり、そして弟子たちが何回人を許すべきかという時も 70×7 ということで、それだけ人を許すべきなんだってあるように、神様は7をよく用いられたんですね、イエス様は。 May nabasa ba kayo sa Bible na ang tao gumawa sa sarili niyang paraan tapos nagiging magulo ang buhay? Ang God nagbigay na sa kanya ng guide na ito dapat gawin mo, ito yung paraan na gagawin ko, pero siya gumawa ng sariling paraan tapos nagulo yung buhay niya. May nabasa kayo sa Bible? Sino natin ba? Si Jonas. Totoo yun, si Jonas. Sabi ng God kay Jonas, punta ka saan? Ninibe. Ang Ninibe ay ngayong Syria. Sumunod ba si Jonas? Saan siya pumunta? Saan siya pumunta? Sa kabila. Sa Tarsus. Ito yung utos ng Diyos. Ito yung ginawa ni Jonah. Kaya dahil lumabag siya, hindi sa sumunod, ang God nagpadala ng bagyo. Church, God's control everything. Kapag ginawa natin yung paraan ng Diyos, gagawin ng Diyos yung paraan niya para sa iyo. Pero kung gumagawa tayo ng sarili nating paraan, sa kabila na palpak tayo, dahil ang Diyos ay mabuti, hindi niya pa rin tayo pabayaan. Pero nagsastruggle tayo, nagkaproblema tayo dahil sa paraan natin. Pero ang paraan ng Diyos ay smooth. Si Jonas, nilunok ng malaking isda. Anong tumulunok sa kanya daw yon? Anong isda? Malaking isda. Sabi ng mga ang magagaling na mga mananampalataya at ibang tao, balyena ho, pastor. Ang gamit doon sa Bible, malaking isda. So, hindi natin pwede dapat lagyan ng balyena. Dapat malaking isda lang, sabi ng Bible. Si Adan kumain ng puno at ng bunga ng kahoy. Ang sagot ng mga ilang Christian, mansanas. そしてこの皆さんも判断するときに、ぜひ神様のこの耳に、神様の御言葉、神様が望むことに耳を傾けてですね、それぞれの人生で実際に決断をしてほしいものです。聖書にはヨナが言いますけど、ヨナはエリコに行くように言われたのに、彼はターサスに行きましたと。そして大きな台風が来て、彼は大きな魚に飲まれてしまったという話があるように、皆さんは神様があなたに何かをしたい、してほしいという時に、自分の意思ではなくて、やはり神様のものですから、神様のこのご意思に従うということは非常にとても重要ですねと。Our church, i-take note nyo na lang yung Isaiah 55 verse 8 to 9. Hindi ko na babasahin para hindi tayo tatagal dahil kailangan natin magpapatapos ng mas maaga kasi babawi na tayo. So, basahin nyo na lang. Isaiah 55, Sir Naomi. イザヤの55、またの書の皆さん Verse 8 to 9. 8から9ですね。イザヤの55の8から9もそれぞれでお読みくださいね。 So, binanggit yan, sabi niya, yung isip ng Diyos ay hindi niyo isip. Ang lakad niyo ay hindi niya lakad. Iba yung lakad niya, iba yung isip niya. Kaya hindi natin pwede ilakad at isipin yung iniisip ng God. Dahil hindi natin kayang sabayan ang lakad niya at ang paraan niya. So, anong pangalawa? Decide to do things. God will. 私の思いはあなた方の思いに異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだと。だから神様のこの思いに皆さんの人生を委ねるとき、委ねることがとても重要なんですと。最後。いいよ。pangatlo. Ang huli.
Subukan natin gawin yung kalooban ng Diyos. Try to do God's will. Amen? Yung kalooban naman ng Diyos, 皆さん、神様の御心に沿って人生をこう進むことをお勧めしますと。 may mga kalooban tayo na maganda. Pero ang kahinatnan sa huli, hindi. Pero ang kalooban ng Diyos, kung hindi maganda sa umpisa, ang huli, higit na mas maganda. Alam niyo, church, ito sabi ng Jeremiah 29 verse 11. For I know my plan I have to you. Plan to prosper you, not to harm you. And plan to give you hope and a good success. だから神様のこの本当に皆さんが自分の人生を神様の御計画がある、この私のあなたの計画があると、あなたに災いを与えることではなく、あなたの祝福の計画があるというこの皆さんが神様に私の計画があると本当にこれを信じて人生を歩むならば、必ずそれを見ることができます。 Alam na po natin, Christian, ang tama at mali. Amen? Alam na natin ang mabuti at hindi. Alam natin ang kalooban ng Diyos at hindi. Ang ating pangatlo, try to do God's will. Subukan mong gawin ang kalooban ng Diyos at hindi ka mabibigo. 皆さんも神様の方法でどうか神様の方法でこの人生を歩んでほしいと思います。必ず神様の方法、神様に皆さんが従うならば神様が責任を持って全てを成し遂げてくださいます。 Ang sabi nga ng banal na kasulatan, ang tao na nagdepende sa sarili niyang gawa at paraan at kalooban ay humahantong sa paghihirap ng kalooban. Pero ang tao umaasa sa kalooban ng Diyos, tatamahin nila ang kapayapaan at kasaganaan. 神様の皆さんが本当にいろんなことありますけれども、本当に神様に全てを委ねるならば、あなたのそのいろんな苦悩も悲しみも苦しみもいろんな不安さえも神様が全てを本当に取り除いてくださり、本当に平安、これがあなたに対しての神様の願いです。あなたが平安な心を持つようにですから、それを本当に皆さんがしっかりとこの人生でかみしめていくことができるようになりますから、どうか皆さんもう一度全て自分の人生を自分の考えや今までの判断ではなく神様に委ねる、神様の判断に従うことをお勧めします。 Try to do God's will, church. Minsan parang dihado tayo. Pero gawin mo para sa kalooban ng Diyos. Try to do God's will. たまには、なんでまたこんな神様に従うの、私そうばっかりしてるとか、神様に従うってなんでこんなのなんか不平等だと思うことがあるかもしれませんけども、必ずそれは違います。必ず時になったらあなたがそれを選んだってことを神様が良かったとあなたが絶対に分かる時が来ますから、どうか信じて神様に従ってください。 Minsan sinusubukan natin gawin kahit di kalooban ng Diyos. O much more pa kaya bakit di natin subukan na gawin kung alam mo ito yung kalooban ng Diyos. だから神様の望むことが皆さんがはっきり分かるならば、どうかそれを実践してください。 At ano yung kalooban ng Diyos sa atin, Christian? 神様の御心は何でしょうか？ May payo si Timothy テモテが sa unang Timothy chapter 2. テモテの第2章で At ito yung kanyang payo. Basahin natin yung verse 3 hanggang verse 4.第一テモテの2章の3から4ですね。第一テモテの2章から3の4、今読み上げましたけれども、しかし主は第一テモテです。First Timothy Deuteronomy chapter 2 verses 3 to 4. 第一テモテの2の3の4ですね。私たちの勧めは迷いや不純な心から出ているものではなく、騙すことでもありません。 Okay, sabi ng verse 3, ito ang mabuti at nagalugod sa Diyos na ating nakapagligtas. Verse 4,
Nais niya lahat ng tao, ano? Maligtas. So kung ang nais ng Diyos at kalooban ng Diyos ang tao maligtas, ang dapat natin gawin na separation. Share the word of God. Kamusta sa tayo, church? Binabahagi mo ba ang salvation na natanggap mo sa mga kaisamahan mo sa trabaho? Kung sinusubukan mo minsan na gumawa sa sarili at kahit di kalooban ng Diyos, bakit di mo subukan na gawin yung kalooban ng Diyos? At ang kalooban ng Diyos, ang tao maligtas. Pumunta siya sa lupa dahil gusto niyang tao maligtas. Try to do God's will. At ang kalooban ng Diyos, lahat maligtas. そしてこのように、テモテもそうなんですけれども、すみません、テモテですかね。そして絡み込んでますね。テモテの第1章の2章ですね。すみません。2章の3の4読み上げますけれども、すみません。そうすることは私たちの救い主である神の御霊においていることであり、喜ばれることなのですと書いてある通り、神様の喜ぶべきことを実践するんですねと。Number 2, sa verse 4, hindi lamang maligtas, kundi magkaroon ng kaalaman tungkol saan? Sa katotohanan. Ano yung katotohanan namin i-mention ni Timothy? Ano ba yung nag-usapan natin kagabi? Sino yung katotohanan? Si Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. そしてここにあるように、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。皆さんいかがでしょうか？いろんな人にこの救われるように、この真理、イエス・キリストこそ唯一の方法であることを皆さん語っていますか？ Hindi lamang na-share yung salvation, dapat may pakilala natin at may presenta natin sa kanila na mayroong Diyos na mabuti at mapagmahal na Diyos, mayroong Diyos na mahabagin at ibig niya na ang tao maligtas. At ang katotohanan ay walang iba, siya. Siya yung tamang daan, siya yung nag-iisang daan, siya yung buhay, siya yung kagalakan, siya yung kapayapaan, siya yung kaligtasan. Yun yung katotohanan. だから皆さんはこの難しいことは必要ありません。皆さんがもしその人生の中でイエス・キリストで十分だ、イエス・キリストだけが唯一なんだ、本当に皆さんの中でそれを信じてですね、本当にそれを今経験しているならば、人に対してもいろんな悩みもいろんな苦しみもいろんなことがありますけれども、ここに書いてある通り神は唯一です。神と人との神の仲介者も唯一であって、それは人としてのイエス・キリストだけであるということが分かれば、イエス・キリストは私たちの喜びである、イエス・キリストは私たちの祝福である、癒しである、救い主である、許し主である、すべてはイエス・キリストという神様の中にすべてがこの凝縮されているということも人に対してどうか語りつけることができますようにお勧めします。 Dapat alam kung hindi man natanggapin si Jesus Christ sa kanyang buhay bilang Panginoon tagapagligtas, dapat ipinipresenta natin si Jesus na siya yung totoong Diyos at hindi isang ordinaryong tao. Siya yung mahabaging Diyos at mapagmahal ng Diyos. Siya yung God na nagkatawang tao. Siya yung God na namatay sa cross para sa iyo, para sa sangkatauhan. もし人に対していろんな悩みもいろんな苦しみもいろんなさまざまな問題も、いやイエス・キリストを受け取ればいいんだよと、本当にあたかももう他の人からは信じられない、福音だと思いますよね。イエス・キリストで十分だ、だからまずはイエス・キリストを信じてと言いたくなりますよね。でも必ずしもそのあなたのこの福音が伝わらないかもしれない。だからこそ皆さんの人生の中でしっかりと証明をする、自分の人生の中でそれを握って証明していくっていうのが我々の役割でもあるんですね。Sabi ni Ezekiel Church, yung mga dugo na mga unbeliever na pupunta sa impyerno at kasama nyo sa trabaho at kaibigan nyo na hindi nyo binahagian, haharapin nyo sa Diyos in last day. Paron tayo accountability. Nilagay ka ng Diyos company para i-share yung good news at i-share ang salita ng Diyos. Dahil isang araw kapag kinuha sila, yung dugo nila na pupunta sa impyerno dahil sa pagiging makasarili natin, haharapin natin sa Diyos ito. Church, try to do God's will. Wala masama. Kung tanggapin nila, praise God.
Kung hindi, hallelujah. だから皆さんもこのどうかイエス・キリストと本当に出会って人生が変わって本当に自分がもちろん弱いところありますけど本当にまだ完璧な人間にはなり得ることができないとしてもでもイエス・キリストを知らない人なんてもっと弱いですよ。イエス・キリストを知らない人なんてもっと惨めですよ。で分かるであればもし彼が彼女が受け取る受け取らない関係なしにどうかイエス・キリストを受け取る進めることは皆さんの役割だと思いますのでどうかこれをこの自分のものではなく本当に人に告げるそして神様と私たちがいつか死にますから死んだ時には進めれたのとあなたはその人生を用いてその人に伝えたのと聞かれる時が来ますからそれをしっかりと信じてもらうのではなくてそれを伝えることが私たちの役割ですからそれを皆さんが本当に今日も力強く本当に勇気を持って述べ伝えられるものとさせていただきたいと思います。 Hindi ho tayo minahal ng Diyos para mamuhay sa ating kalooban. Minahal tayo ng Diyos para mamuhay sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo ng God nilagay dito para gawin ang ating kalooban. Tinawag tayo ng Diyos para gawin ang kalooban ng Diyos. だから皆さんも今の人生の中でつまずきも悲しみもあると思います。決してこの人生は完璧なものではないです。しかしどうか皆さんがその小さな自分の人生の中のところを見るではなくてさらなる大きな神様の計画の中に自分がいる自分の悲しみや自分のいろんな苦しみにとどまるのではなくそれ以上に神様がそれをご存知であってあなたにあってご計画があるって分かるならばあなたはその苦しみさえも乗り越える力を神様が与えてくださるんです。 So may Bible verse na tayo, pero ang oras ay alas 11:40 na o magpo-40 na, tayo manalangin sa Panginoon. それでは終わりにお祈りをして今日の御言葉を終わりたいと思います。 Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo. 天の神様、今日もこの朝をありがとうございます。 Sapagkat ang salita mo ay totoo. 神様の言葉は本当の真実です。 Pag tinatanggap namin ito, ito'y pagkain ng aming spiritual na buhay. どうかこの真実の言葉を疑わずに今日語られたこの御言葉が 100% ここにいる人がしっかりと信じて受け取っていくことができますようによろしくお願いします。 Ito yung magpapatatag sa amin at magpapalakas ng aming pananampalataya. このイエス様の御言葉を信じて受け入れる時こそ私たちは変わります。私たちは清められます。 Kaya turuan mo kaming gawin ang nais mo at ang salita mo sa aming buhay. どうかこの御言葉を通して私たちの中で大きな励ましと力となり私たちが本当にこの人生の判断で神様に従って正しい判断ができるようにお導きください。 Pagpalain niyo ang bawat isa sa amin, iingatan at babantayan. どうかここにいる一人一人を神様が保護してください、祝福してください。 Pagpalain mo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. イエス・キリストの皆によっ Amen. て Amen. お祈りいたします。アメン。 God bless sa ating lahat. God bless sa namin.
前にお願いします。Pray tayo. Panginoon, ang mga pangyarihan sa lahat, muli kami napupuri at muli kami nagpapasalamat sa inyo. Nagpapasalamat kami sa natapos na gawain po, Panginoon ninyo, sa umagang ito. Salamat sa mga salita, salamat sa buhay ng bawat isa na ginamit sa umagang ito. Nagpapasalamat kami sapagkat sa iyong pangunguna, sa iyong pagkilos, kami o Diyos ay nagtagumpay. Salamat din, Panginoon, sa kaloob na aming nalikong sa umagang ito. Pagpalain mo ito, O God, upang patuloy magamit sa iyong gawain. Pagpalain mo, Lord, ang buhay ng bawat isa. Maraming salamat sapagkat binigyan mo kami ng isang puso at isang trabaho upang kami, O God, ay makapagbigay. Maraming pong salamat muli sa umagang ito at sa oras na ito na pinagkaloob mo para sa amin. Salamat din sa iyong mga salita na ito'y pinaalala mo sa amin at hayaan mo, Lord, ang mga salita ay patuloy po namin ito, Panginoon, ay dadalhin kahit saan kami naroon. Nagpapasalamat kami sapagkat alam namin na ikaw ay kasama namin. Salamat sa iyong paalala sa amin na kami ugad ay tagumpay na. Salamat sapagkat alam namin, Panginoon, saan kayo naroon kami. Kaya, Lord, sa araw na ito, pinagkatiwala namin ang aming buhay sapagkat ang aming buhay ay ligtas sa iyong mga kamay. Maraming pong salamat sa buong isang linggong ito ay patuloy mo kaming iingatan, patuloy mo kaming proteksyonan, patuloy mo kaming kalingain at patuloy mo kaming pagpapalain. Maraming pong salamat, lahat na papuri, lahat na pagsamba, binabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yeah, so Sa Diyos na makapag-ingat sa ating ganap at sakdal sa mundong ito at ang pagpagpisan ng Banal na Espiritu Santo at ang pag-ibig ng ating Panginoon Kristo ay sumatin mula ngayon hanggang sa kanyang pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. God bless ating lahat.